Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin bumagal pa sa 1.4% nitong Abril ayon sa PSA. Aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng bigas, malaking tulong sa pagbagal ng inflation. Agriculture Department handa na sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas sa NCR at Pangasinan matapos ang eleksyon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang reforma sa transportasyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. 6 na araw bago ang eleksyon, COMELEC sinimulan na ang pagpapadala ng mga balota sa National Capital Region ngayong araw. Philippine Coast Guard, matagumpay na naitaboy ang Chinese research vessel na namataan mula sa baybayin ng Ilocos Norte. At good news, Pag-ibig Fund, itinaas pa at pinadali ang pag-avail ng multipurpose loan sa kanilang mga kwalipikadong miyembro. Una sa ating mga balita, good news, bumagal pa ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin nitong Abril na naitala sa 1.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Pangunahing dahilan niyan ang pagbaba ng presyo ng bigas na resulta na rin ng epektibong aksyon ng Marcos Jr. Administration. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Lalo pang bumaba ang inflation rate ng bansa, na ibig sabihin mas bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 1.4% ang inflation rate noong buwan ng Abril taong kasalukuyan kumpara sa kaparehong buwan ng nakaraang taon na nasa 3.8% at 1.8% naman noong March 2025. Sa report ng PSA, ang mga tatlong malalaking rason sa pagbagal ng inflation, una ay ang pagbaba ng presyo ng cereals at cereal products na nasa negative 7.4 noong buwan ng Abril taong kasalukuyan kumpara sa negative 5.2% noong Marso. Pagbaba ng presyo ng gulay at prutas na ang inflation ay nasa 2.8% noong Abril kumpara sa 6.9% noong Marso dahil din sa pagbaba ng presyo ng isda at iba pang mga seafood products na nasa 4.3% ang inflation kumpara sa 5.5% noong Marso. Ang average inflation mula sa buwan ng Enero hanggang Abril ay bumaba ng 2% at ito ang pinakamababang inflation mula November 2029. Mula November 2019, may tuturing din na big contributing sources ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel habang ang taas singil sa kuryente, mga paupahan at tubig ang mga major contributors naman sa April 2025 inflation. Samantala, isa sa mga humatak pababa ng mga presyo ng bilihin noong Abril ay ang mababang presyo ng bigas. Alam natin na yung pinakamataas na weight doon sa ating basket ay bigas. Ito ay talagang pababa na. Itong Abril 2025, ang ating inflation for rice ay nasa negative 10.9%. So malaking contribution ito doon sa pagbaba ng presyo ng overall na bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon naman kay DepEd Undersecretary for Planning and Policy Group, Rosemary Edillon, kinakailangan mas patatagin ang koordinasyon at pagtutulungan ng bawat ahensya ng pamahalaan at iba pang mga stakeholders. Nang sa gayon ay masiguro na hindi lang pagbaba ng inflation, kundi maparamdam sa bawat Pilipino ang ginagawang hakbang ng pamahalaan tungo sa magandang kinabukasan. Mula sa PTV Manila, Christian Bascones, Balitang Pambansa.
Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng 20 pesos rice program ng administrasyon sa ating mga kababayan. Sa isa niyang talumpati kahapon sa Cebu, ipinaliwanag ng presidente kung bakit sa Cebu ito unang inilunsad. Aniya, handa kasi ito para sa probinsya at may sapat silang sistema para sa implementasyon. Pagtitiyak ng presidente, patuloy ang kanilang mga ginagawa o gagawing inisyatibo para sa mas maginhawang buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang sa Cebu, kundi maging sa buong bansa. Aning probinsya ang nakapaglunsad na ng 20 pesos per kilo ng May 1? Cebu lang. Bakit? Dahil Cebu ready na. Matagal nang may sistema, matagal nang may ID. Ang katotohanan, nung nakita namin, ang Cebu may sistema na para pag-distribute. Pati yung kanilang mga apps na ginagamit, ginaya po namin. Hiningi namin kay Gov. Gwen, nagmagandang loob naman si Gov. Gwen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero onting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin na app para sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Patuloy na nagdaragdag ang Department of Agriculture o DA ng mga lugar na magbibenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa NFA Warehouse sa Valenzuela at Food Terminal Incorporated, nanatili silang nakaabang para sa mandato ng DA sa rollout ng 20 pesos na NFA rice. Samantala, pinag-aaralan na ng national government ang pag-a-adapt ng distribution system ng 20 pesos na bigas sa Cebu para sa national implementation, kung saan gagamit ng application o apps para sa distribution ng bigas sa kadiwa ng Pangulo. Magkakaroon lamang ng minimal na mga changes sa apps para maiayon ito sa national distribution system ng bigas. Sa ngayon, 7 kadiwa ng Pangulo Store sa Cebu ang nagbebenta ng 20 bigas. Meron na program. Nadismaya ang ilang Cebuano sa pagpapaliban ng pamamahagi ng 20 pesos na bigas dahil yan sa ipinataw na election ban ng COMELEC. May balitang pambansa si Marifel Faith Hammond ng Philippine Information Agency Central Visayas. Sinimula na sana ngayong buwan ang pamamahagi ng 20 pesos na bigas, isang pangunahing pangako na naglalayong pagaanin ang mataas na presyo ng bigas. Ngunit pansamantalang ipinagpaliban ang programa. Dahil dito, maraming Cebuano ang nadismaya at nabahala. Ang pagpapaliban ay dulot ng ipinataw na election ban ng Commission on Elections na nagbabawal sa pamamahagi ng anumang uri ng ayuda o tulong mula sa gobyerno habang nasa panahon ng halalan. Ayon kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia, ang bigas na binibenta ay hindi ayuda kundi abot kayang bilihin. Kaya't hindi ito kabilang sa prohibisyon ng COMELEC kundi isang paraan para matulungan ang mga tao na magkaroon ng kakayahang bumili. Dili maguni ayuda. It does not fall basa ragon ng prohibition, prohibited acts. Wa man gihatag paliton man ni. And the fact nga ang mga tao bitaw dugay na kaay ingon nga when is the president going to deliver on his 20 peso a kilo rice? It just shows the dignity of the people. They are not asking for free rice. They're just asking that they can afford it. Sa kabila nito, nagpahayag ng paggalang si Governor Garcia sa desisyon ng COMELEC at kinumpirma nito na magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa Mayo 13. Human sa eleksyon, Mayo 13, linya na mudaan, kay nakaset up na. Kinsay buot, mo palit ni ining 20 pesos ang kilo sa bugas. Sa Cebu, maraming residente ang nagpahayag na ang pagpapaliban ng programa ay hindi malaking abala. Sa ngayon, ang magagawa lamang ng maraming Cebuano ay maghintay. Kami, naghulat lang pig, naadyo'd maabot ra gyud. Hinaot pa unta nga, kana ilagi panulti, matuman. Ang mga tao karon nang ginahanglan baya sa bugas kay karong panahon na kay kuan baya jud kaning gipit baya sumay na lang tanas mga katawhan na makapalit sila ina ng barato na bugas kay bisag kinsa na president di man sad siguro na mahimong vote buying kay ang atoa karon atong giapas ay ang bugas na makapalit ang mga tao ana kay nagkinahanglan pud ang mga tao ana karong panahon na.
hanggat walang ibinibigay na exemption, hindi pa maaaring pagpatuloy ang programa hanggang sa matapos ang panahon ng halalan na nag-iiwan sa libu-libong pamilyang Cebuano sa pag-asang dumating ang abot-kayang tulong. Mula sa Philippine Information Agency Central Visayas, Marfel Faith Hamon, Balitang Pambansa. Samantala, kasunod pa rin ang mga serye ng road crash. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reforma sa transportasyon. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng nangyaring insidente sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng 2 individual, kabilang na ang 5 taong gulang na batang babae at ang karambola sa SC-TEX na ikinamatay naman ng 10 katao, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na mangyayari pang muli ang malagim na pangyayari. Yan anya ay sa pamamagitan ng mga reforma na iniatas na niya sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Inutusan ng Pangulo ang Transportation Department na busisiin ng husto ang proseso sa pagbibigay ng lisensya sa mga driver at malawakang pag-audit sa mga bus operator. We are taking the following actions. Review of driver licensing to ensure that only fit, capable, and responsible individuals, whether driving public or private vehicles, are allowed on our roads. A nationwide audit of bus operators with clear sanctions for those who fail to comply with safety and maintenance standards. Pinatitiyak din ng punong ehekutibo sa Labor Department ang mahigpit na pagbabantay sa mga hindi ligtas at mapagsamantalang gawain sa sektor ng transportasyon. A directive to the Department of Labor to crack down on unsafe and exploitative practices in the transport sector because driver fatigue, long hours, and pressure to meet quotas should never put lives at risk. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Pangulo sa pamilya ng mga nasawi sa magkahiwalay na aksidente. Kasabay ang pagtiyak na may mapapanagot dito at mabibigyan ng hustisya ang mga nawalang buhay. We owe it to the victims and their families to act, not only with sympathy, but with resolve. These lives will not be lost in vain. We will make the changes that need to be made. We will demand accountability where it is due, and we will build a transport system that truly protects Filipino people. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Transportation ang mas mabusisi at pinaigting na patakaran sa kalye alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Secretary Dizon, ikinadismaya niya ang sunod-sunod na mga road crash sa bansa na ikinasawian ng ilang individual. Si JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Kaligtasan ng pasahero ang unang iniisip ng motorcycle taxi driver na si Rex sa halos 2 taon niyang pagmamaneho. Kaya para sa kanya, importanteng mapatunayan na siya ay maayos na driver. Siyempre lahat po ng katulad namin sa motorcycle, sa MC Taxi, siyempre panggabi, pang-araw, karamihan na aksidente, di ba? Ngayon, iniisip ng iba, lalo na sa mga panggabing bumibiyahe, iniisip ng iba na baka nakadrag kami. Kaya mas pabor kami ron sa sa drug test na yun, para at least mapatunayan namin sa sarili namin na hindi kami gumagamit. Si Tatay Redin naman, bagamat masakit sa kanyang bulsa ang ganitong panukala ng DOTR, susunod pa rin daw siya sa kung ano ang ipinatutupad ng pamahalaan. Maporman ako o hindi, wala naman kami magagawa, sir. Kung ano yung gusto nila, susunod lang din naman kami. 2 aksidente ang kumitil sa buhay ng maraming individual nitong mga nakarang araw. Una nga dyan ang karambola ng mga sasakyan sa SC-TEX na ikinasawi ng higit 10 katao. Sinundan naman yan nitong linggo nang biglang humarurot at bumangga ang isang SUV sa tapat ng departure area ng NAIA Terminal 1. 4 taong gulang na bata at 29 anyos na lalaki ang namatay sa pagbangga na yan. Iisa lang ang pinagmulan ng mga aksidente, kapabayaan ng mga driver o human error. Ikinalungkot at ikinadismayaya ni Transportation Secretary Vince Dizon, kaya ilang mga panukala ang gusto niyang ipatupad na parte rin na direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at bigyan ng reforma ang maling pamamaraan ng transportasyon. Kabilang sa ipapatupad ay ang pagdaan ng mga Public Utility Vehicle o PUV drivers sa drug testing. Mandatory, kailangan. Ako po ay gayet na gayet nung narinig ko sa news na yung ginuling driver ng solid north, ayaw daw mag-drug test. Wala po siyang choice. Wala pong choice. Hindi pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag mag-drug test. Pwede ba?
Tuwing 3 buwan i-implementa ito ng ehensya para masiguro na nasa maayos na kondisyon ng mga drivers at ligtas sa mga pasahero. Gusto ring baguhin ng ahensya ang haba ng oras ng pagmamaneho ng isang driver para maiwasan ng sobrang tagal na biyahe na nagre-resulta ng kapaguran ng mga ito. Currently, it is 6 hours. I am asking them to reduce it to 4. This is consistent with other countries like the European Union and some countries in Asia like Vietnam, which is 4 hours, consecutive hours. Kailangan may karelyebo. Kung ang biyahe ay mas mahaba sa 4 na oras, mandated ang bus company na maglagay ng relyebo, hindi konduktor. Tututukan rin daw ang training ng mga drivers, lalo na sa pagkuha ng lisensya sa LTO. Tatanggalin na rin daw ang lagayan system na umiiral sa mga ahensya para matiyak na matututo talaga ang mga taong hawak at magmamaneho ng isang kotse. Nais rin ng DOTR na maipasa na rin at may sa batas ang pagbuo ng Public Transport Safety Board na naglalayon na protektahan at tiyakin ang kaligtasan ng pampublikong transportasyon. And that, I think, is a reform that is badly needed. And we will fully support the measure from the Senate and from Congress to immediately pass a public transport safety board. We need to make the people feel safe on our roads again because they do not feel safe. Binigyan din rin ni Dizon na panahon na para baguhin ang mga sistema ng transportasyon para hindi na maulit pa ang mga kalunos-lunos na mga aksidente sa kalsada. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Magandang balita para sa mga miyembro ng Pag-ibig. Simula May 16, ipatutupad na ng ahensya ang Enhanced Multipurpose Loan o MPL. Kung dati hanggang 80% lamang ng naipong pera mula sa Pag-ibig regular savings ang maaaring hiramin, ngayon ay itinaas na sa hanggang 70% ang pwedeng utangin. Ibig sabihin kung 30,000 pesos ang ipon sa Pag-ibig, maaari nang makapag-loan ng hanggang 27,000 pesos. Ipatutupad din ito sa mga short-term loan program ng Pag-ibig, gaya na lamang ng health and education loan programs at calamity loan. At ang mga miyembrong may existing loan sa ilalim ng dating panuntunan, maaaring i-avail ang dagdag na pautang dahil sa pinalaking loan entitlement. Ayon sa Malacanang, tugon ito ng Pag-ibig sa mas malaking pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Nakalatag na ang mga plano ng Interagency Council para tugunan ang kakulangan ng trabaho sa bansa. Si Zep Busonga ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Isa-isang inilatag ng Department of Labor and Employment o DOLE ang magandang ibubunga ng trabaho para sa Bayan Plan 2025 at 2034 ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na full force ang Interagency Council para tugunan ang unemployment at underemployment sa bansa. At para maging epektibo ang pagtugon, katuwang din dito ng pamahalaan ang labor organizations at informal and vulnerable sectors. Maliwanag sa nasabi pong komposisyon ng nasabing Interagency Council para po sa trabaho para sa Bayan Plan. Nariyan po yung tinatawag na hindi lamang whole of government approach, kundi whole of society, na kung saan binibigyan po ng ikangay prioridad, binibigyan po ng pagkilala ang inputs o ambag po ng ating nasa pribadong sektor. At dahil may Interagency Council, regular ang magiging pagsusuri kung saan makikita agad ang mga problema at kung ano ang dapat na maging tugon ng pamahalaan. Paliwanag ni Secretary Laguesma, may 3 bagay kasing nais mapagtagumpayan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ang pagpapababa sa antas ng kahirapan, inklusibong paglago ng pamumuhay at paglikha ng dekalidad na mga trabaho para sa mga Pilipino. Dapat po magtuloy-tuloy, no? Yan. Mayroon po continuity. May continuity irrespective ng pagpapalit ng administrasyon. Nang sa ganon, magtuloy-tuloy po ang ikangay pagbangon ng ating bayang mahal laban sa kahirapan, sa paghahanap ng magandang trabaho,
makakuha tayo ng pagkakataon na magkaloob ng edukasyon sa ating mga kabataan at nang sa ganun naman ay meron pong papalit na henerasyon ito na ikay magtutuloy-tuloy. Binigyang diin din ni Secretary Laguesma ang kahalagahan ng pagtutulungan para makamit ang adhikain ni Pangulong Marcos na maginhawa, matatag at panatag na buhay para sa mga Pilipino sa bagong Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas, Zef Busongan para sa Balitang Pambansa. Naniniwala ang Department of Labor and Employment na patuloy pang bababa ang unemployment rate sa Pilipinas. Pinaiting naman ng ahensya ang Career Development Support Program para sa mga job seeker. May balitang pambansa si Bien Manalo ng PTV. Positibo ang Department of Labor and Employment na patuloy pang bababa ang unemployment rate sa Pilipinas. Sa panayam kay Dole OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. sa programang Mike Avi Live, sinabi niya na patuloy ang pagtaas ng employment rate sa bansa nang magsimula ang Marcos Jr. Administration noong 2022. Katunayan, noong 2022, naitala ang mahigit 94% na employment rate. Higit 95% naman noong 2023 at sumipa pa ito sa higit 96% noong nakaraang taon. Inaasahan po natin na patuloy natin makikita yung pagbaba po ng unemployment rate. Of course, ito po ay sa tulong ng iba-iba pang mga ahensya po natin na kasama natin at katuwang natin sa pagsisiguro na mayroon pong employment opportunities para sa ating mga kababayan. Ipinagmalaki rin ng Labor Department na naging matagumpay ang kanilang ikinasang jobs fair sa selebrasyon ng Araw ng Paggawa noong Mayo 1. Umabot sa mahigit 30,000 aplikante ang lumahok sa jobs fair at higit 5,000 sa kanila ang na-hire on the spots. Mahigit 2,000 employers naman ang nakiisa, alok ang higit 200,000 trabaho. Kabilang pa rin sa mga industriyang in demand ay food service, manufacturing, food processing, automobile, agribusiness, creative industries at wholesale and retail. Bukod sa Labor Day Jobs Fair, regular o buwanan na rin ang isinasagawang jobs fair ng ahensya sa buong Pilipinas, katuwang ang Public Employment Service Offices. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa lahat ng Pilipino. Patuloy din ang pag-monitor at pagtulong ng DOLE sa mga tinatawag na near hires. Sila ang mga aplikante na hindi natanggap sa kanilang pinapasukang trabaho sa mismong araw ng job fair. Pinaigting pa ng DOLE ang kanilang Career Development Support Program na nagbibigay ng training opportunities sa mga job seeker. Palagi po natin pinapaalala na lagi pong handa ang ating mga public employment services. Sila po yung nag-organize ng job fair, kaya po maaari natin bisitahin ang kanilang mga opisina sa kani-kaniyang mga syudad, munisipyo at probinsya para po alamin kung ano pa yung mga bakanteng trabaho. Hinihikayat naman ng DOLE ang mga job seeker na mag-register sa fieldjobnet.com.ph, ang online job matching portal ng gobyerno para sa listahan ng mga job vacancy. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patuloy ang programa ng Department of Trade and Industry o DTI para kilalanin ang natatanging talento ng kabataang Pinoy at palakasin ang creative industry sa Pilipinas. Halimbawa riyan ang Young Creatives Challenge na sinimulan ngayong araw. Nagbabalik si Bien Manalo sa Balitang Pambansa Live. Bien. Alan, patuloy ang pagkilala ng Department of Trade and Industry sa natatanging galing, husay at pagkamalikhain ng kabataang Pinoy sa pag-arangkada yan ng Young Creative Challenge ngayong araw. Ang Young Creative Challenge ay bahagi ng malikhaing Pinoy program ng DTI. Ito ang pinakamalaking pagtatanghal at kompetisyon para sa kabataang Pinoy na maipamalas ang kanilang pagiging malikhain. Layo nito na magbigay inspirasyon, kilalanin at itampok ang natatanging talento ng kabataang Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito na ang ikalawang season ng Young Creative Challenge. Ang magandang balita, pinalawak pa ito at maaari nang sumali ang mga estudyante mula sa elementarya at sekundarya sa kanilang elementary and high school editions. Kaugnay nito, nakipagtulungan ng DTI sa Department of Education. Magtatagisan sila ng galing pagdating sa songwriting, short story writing, graphic novel making at online content creation. Magbabakbaka naman sa screenwriting competition, playwriting, animation, game development ang mga kalahok sa regular edition.
Inaabangan din ang performances, AVP presentations at ang exhibitions mula sa mga finalist. Alan, layon din ito na palawakin pa o palakasin pa ang creative industry sa Pilipinas. Maaari namang mag-uwi ng 500,000 piso hanggang 1 milyong piso ang mga magwawagi sa kompetisyon. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bien Manalo ng PTV. Namahagi ng libreng laptops ang DICT sa mga estudyante sa 2 community colleges sa Camarines Sur, kung saan patuloy din nilang tututukan ang digital skills ng mga estudyante. Si Elver Arango ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Unang-una po, maraming salamat po sa DICT program po na binigyan po kami ng laptop po para mapadali po ang aming pag-aaral. Lubusan pasasalamat ni Jennifer matapos makatanggap ng libreng laptop mula sa pamahalaan. Isa lamang siya sa 75 benepisyaryo ng Department of Information and Communications Technology sa ilalim ng kanilang Project Click o Courses for Literacy in Internet and Computer Knowledge sa Camarines Sur. Unang binigyan ng DICT ang piling estudyante sa Bao Community College ng 25 laptop, habang 50 naman ang nabigyan sa Governor Mariano E. Villapuerte Community College, Libmanan. Layunin ng Project Click na tugunan ang learning gap sa digital skills sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga digital content at training gamit ang mga angkop na ICT tools. Kung titingnan natin, the technology, mabilis mag-evolve. Kung di tayo matututong o di tayo makakapag-adapt dun sa bilis ng teknolohiya, mapag-iiwanan yung mga benepisyaryo, mga estudyante natin, mga teachers natin. Bago makuha ng mga benepisyaryo ang kanilang laptops, isa sa ilalim muna sila sa 5 araw na training tungkol sa digital literacy. Kaya hiling ng DICT sa mga estudyante, samantalahin ng trainings na kanilang ibibigay dahil magagamit nila ito, anuman ang kanilang kurso at magiging trabaho. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Elver Arango para sa Balitang Pambansa. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa ng nasyonal at lokal na pamahalaan para sa tiyak-anihang progreso ng bansa. Sa pangunguna ng Pangulo sa Alyansa Rally sa Cebu, hiniling nito ang suporta ng mga Cebuano sa mga pambato ng administrasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Sa kanyang pakikilahok sa One Cebu Party Campaign Rally sa Dumanhog, Cebu, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malalaking proyekto ng administrasyon sa lalawigan na malaking tulong para sa ibayong pag-unlad ng probinsya. Kabilang na riyan ang mga bagong tulay at kalsada at ang itatayong Cebu International Container Port na inaasahang makatutulong para maging logistics hub ang lalawigan. Ayon kay Pangulong Marcos, walang patid ang mga inisyatibong ito ng gobyerno, kaya't walang duda na patuloy rin ang paglago ng ekonomiya ng probinsya. Dito sa Central Visayas, na itala natin ang 97.1% na unemployment rate. Ito ang mas mataas pa kesa sa nung record ninyo noong 2023. Lumago ang ekonomiya ng Cebu at umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu. Sabi ng Presidente, ang progreso ng bansa maipagpapatuloy lamang sa tulong ng pagkakaisa. Kaya tulad sa Cebu, naway manatili rin anya ang magandang samahan ng national government sa iba pang lokal na pamahalaan. Ang pagkakaisa lamang ang magiging susi para sa ating kinabukasan. At dito po, nakaka-inspire, may nagiging inspirasyon po ang Cebu dahil nakikita natin ay ang Cebu ay may nag-iisa sa ilalim ng One Cebu. Pagka kami sa national government ay meron kaming kailangan at nais gawin, hindi po namin magagawa kung hindi kasama ng magandang koordinasyon ang local government. Ngayong nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025, giit ni Pangulong Marcos, mahalaga rin na mailuklok ng taong bayan ang mga karapat-dapat na kandidatong magpapatuloy ng mga inisyatibong nasimulan nila. Kaya't panawagan niya, sana'y suportahan ng lahat ang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates ng administrasyon. Kailangan po natin magkaalyansa.
Kaya po, kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili at lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat nating suportahan sa darating na halalan. Mula sa PTV, Melales Moras para sa Balitang Pambansa. Halos isang linggo bago ang inaabangang halalan, sinimulan na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahatid ng mga balota sa mga lungsod sa Metro Manila. Tiniyak naman ng COMELEC ang seguridad ng kada balota. Samantala, ang mga individual na nagpanggap na empleyado ng komisyon sa Laguna, hindi palalampasin ng COMELEC. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer. Pinaunahan mismo ni COMELEC Chairman George Garcia ang pag-eselyo sa isa sa mga truck na maghahatid ng mga balota ngayong araw sa National Printing Office sa Quezon City. Mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Philippine National Police at SWAT team ang pag-deliver ng mga balota upang matiyak ang seguridad ng mga ito. Aabot sa kabuang 7.5 milyong balota ang ihahatid sa iba't ibang lungsod sa National Capital Region ngayong araw, kabilang ang Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Samantala, bukas naman nakatakdang ipadala ang mga balota sa Muntinlupa, Pateros, Taguig, Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque. Kung napansin nyo, may mga seal ang mga truck natin. Hindi lamang ito, kahit yung iba nating nadidistribute ng mga election paraphernalia. Una, may serial number kasi ang lahat ng seal na nilalagay natin and therefore properly accounted ang lahat ng yan. Pansamantalang ilalagak ang mga balota sa mga tanggapan ng city at municipal treasurers at kukunin ng electoral boards sa araw ng linggo o sa madaling araw ng Lunes kasabay ng halalan. Naipamahagi na rin ang mga balota sa mga lalawigan at kasalukuyang nasa pangalaga ng mga lokal na treasurer's office. Ayon sa COMELEC, naging maayos ang deployment ng mga balota at iba pang election paraphernalia tulad ng automated counting machines o ACM, baterya at iba pang kagamitan at walang naitalang aberya o insidente. Samantala, tiniyak ni Chairman Garcia na hindi palalampasin ng ahensya ang insidenteng kinasasangkutan ng 3 individual na nagpanggap na empleyado ng komisyon sa Santa Cruz, Laguna. Ayon kay Chairman Garcia, paigtingin pa ang investigasyon upang matukoy ang tunay na layunin ng mga nasabing impostor at ang posibleng pagkakasangkot ng iba pang individual. Napag-alamang gumamit ng peking ID ang mga sospek upang magkunwaring nagsasagawa ng inspeksyon sa mga ACM. Agad na isinampa ang kaso laban sa mga sospek sa tanggapan ng piskalya. Muling nagpaalala si Chairman Garcia na tanging mga lehitimong kinatawa na may sapat na koordinasyon mula sa COMELEC main office at mga lokal na tanggapan ang pinapayagang magsagawa ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa halalan. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Binantayan ng BRP Teresa Magbanwa at isang aircraft ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Una itong na-monitor na pumasok sa EEZ noong Mayo 1, 92 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Walang naging tugon sa radio challenge ang crew ng Chinese research vessel na Tansu 3 kung saan ipinaalam sa kanila ng PCG na iligal ang pagsasagawa ng maritime o marine scientific research sa EEZ ng Pilipinas. Nakuha na naman ng mga litrato at video ng PCG na may isang manned deep sea submersible vessel na lumapit sa research vessel at kinuha ng crew nito. May nirecover din na isang kulay, dilaw na kagamitang hindi pa matukoy. Sa ngayon, naitaboy na ang research vessel na huling namataan 250 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. At diyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan, hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!